So ito na mga kaborda, tamang-tama kasi sasagutin ko yung isa sa mga nagtanong doon kung bakit daw kadalasan sa mga bashers ko lalaki. Hindi ko rin alam kung bakit. So bakit nga ba kayo galit-galit sa akin ha? Inaano ko ba kayo? So ayun na nga guys, obviously these bashers are actually followers of Paring Dayo and they are rooting for him. So they thought na mag-asawa pa rin kami and pinalitan ko si Paring Dayo, ganon. And that's the reason kung bakit ako gumawa ng video sharing my stories, how these things happen, because I was been bombarded with different questions. At nagsimula itong mga tanong na to nung nagbablog ang mga bata na ina-upload yung videos, bakit daw hindi magkasama si Bordang Ina at si Paring Dayo sa isang video, sa isang vlog. Or bakit daw maghiwalay ba daw si Paring Dayo at si Bordang Ina. Or bakit naman may ibang lalaki, kung may asawa siya si Paring Dayo. Ano yan, magkasama sa isang bahay? At ilan lang ito sa napakaraming mga katanungan ng ating mga followers dyan kung bakit. And the worst thing is, yun nga, ginudge na ako na ganito ganyan. You know guys, nakakasakit kayo, sa totoo lang. Magaling na lang dahil marunong ako maglagay kung saan ko dapat ilagay yung mga pababash nyo sa akin. Kasi alam nyo, kayo yung nasaktan eh. In behalf of Paring Dayo, kayo yung mga nasaktan. At akala ko naman matatapos na doon yung issue, yung galit nila. You know what? Their hate escalated when I uploaded the video and they were telling that it's a one-sided kind of story. Na parang it's just all about me, it favors about me. So parang walang party doon si Paring Dayo. Guys, I reminding you, Paring Dayo, mayroon siyang messenger. You can directly message him. You can convince him or mag-protest kayo sa Facebook asking him, you know, to tell his side of the story. At so yun na nga guys, I don't think if he will have this enough courage to tell the story because what I told you guys on that video are all true. So I'm speaking the truth. I'm speaking what really happened. And I don't have to fabricate stories just for you to like me, just to impress or whatever. And I am not even asking, you know, sympathy. I am not begging for attention or whatever kasi hindi ko kailangan yun. Ang ginawa ko lang is nag-share ako ng story for at least, you know, you guys will stop asking questions. And then somehow, to inspire women na nakakaranas ng katulad sa dinanas ko. That's exactly my point. At yun na nga guys, no, I really didn't expect that flooded comments doon sa post ko, sa video na ginawa ko. It's just really very sad to read, you know, those comments sa mga kababaihan. They are silently battling with their situation, current situation nila, o yung mga pinagdaanan nila. And some of them even send a message to me privately, and they're telling me, sharing their stories as well. So, pag ikaw lalaki, na if you have this partner, if you have this wife, or if you have this girlfriend that you are controlling and you are manipulating, I'm telling you, you have to stop it right now. Stop it. Tigilan mo na yan. Don't wait for that moment na yung partner mo, yung asawa mo ay mapagod sa'yo at iiwanan ka na lang. Because you know guys, I'm telling you, kaming mga babae, malawak ang aming pagtitiis. Kaya namin magtiis. Hanggat ninyo kami sinasagad-sagad ng sakit dito, physically, emotionally, whatever, kaya namin magtiis. Pero kung ginagawa mo yan ngayon, that you are controlling your partner, you have to stop it. Better stop it. At guys, huwag mo nang hintayin yung panahon na masasabi mo sa sarili mo na sana iningatan ko siya noon. Kasi ito yung problema sa ano natin and sa community natin. Kaya lalaki ka, seems like you have all the power to control everything, you know, under your hands. Sa totoo lang guys ha, nakakaiyak yung mga ibang comments doon. 'Di ba? Kung isipin mo, kung makikita mo dun sa mga comments, ang hahaba ng mga comments ng mga kababaihan doon. They are expressing, you know, their experiences and even their current situation through the comment section doon sa post ko. And it's really very sad. Nakakalungkot isipin na napakaraming kababaihan ang lumalaban ng tahimik. At sinusuloob na lang nila lahat ng mga nararamdaman nilang sakit. So, diba guys? Wake up! Ito naman guys ha, hindi ko generalize lahat. Kasi napakarami din namang mga matitinong lalaki talaga. Yung mga malalawak ang isip. Saludo ako sa inyo. Actually, nababasa ko rin yung iba doon. And
may isa din na lalaki na nag-PM sa akin na ganun din yung naging sitwasyon niya sa asawa niyang babae. So this is both, lalaki o babae. But mostly babae talaga ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. And this is the reason why I'm trying to voice out. Isipin nyo na lang ha. Lalong nagalit sa akin yung mga kalalakihan. Kasi nag-ano daw ako, nag-iinganyo daw ako ng mga kababaihan na hiwalayan yung mga asawa nila. Sira ulo ba kayo? See, sa ganong klase ng comment, sa ganong klase ng pananaw ng isang lalaki na nagsasalita ng ganyan, you are already admitting to yourself that you are this possessive. You have this toxic masculinity in yourself kasi gusto mo i-control ang tao sa palad mo. At kung sino ka man, I'm telling you guys, ha? I'm telling you, darating ang panahon na masasabi mo, sana iningatan ko siya noon. And I am not perfect, guys. So, sorry sa mga lalaki na nasasaktan ko or tinatamaan yung mga ego nila, yung macho ego nyo. Sorry kung natatamaan kayo. Pero nire-remind ko lang sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon kayo ay panalo. Kasi sinasabi ko sa inyo guys, ang babae, you know, ang taas ng pain tolerance ng babae, physically, emotionally, lahat, mataas ang pagtitiis niyan. Pero pag napagod yan, wala nang second chance. Goes both ways, babae man o lalaki nangyayari yan. So kung ikaw lalaki, the way you control your wife, your partner, na parang you're really so possessive, baguhin mo na yan. Same goes din sa babae na napakaselosa sa mga pangasasawa nila. You have to change it kasi hindi talaga siya maganda. So yun lang guys. And for those followers of Paring Dayo messing around on my post, I'm really so sorry guys. I've already uploaded the video and you can check it out before bashing me at bago nyo ako i-judge na ganito na ganyan. Just like what I've said, napakabuti kong tao. Pero pag tatanga-tangat ulaga ka sa comment section, papatulan talaga kita. So, yun lang. Be nice. Gamitin nyo ng maayos yung social media. So, yun lang.